Magandang araw sa inyong mga nakikinig. Itago niyo na lang ako sa pangalang Maria. I'm 22 years old and currently working as an administrative assistant sa isang kilalang manufacturing company somewhere in Quezon City. Gusto ko lang po sanang i-share sa inyo ang kakaibang karanasan ko sa isang Grab driver na talaga namang nagpabago ng pananaw ko sa buhay at siyang nagbigay alab sa malamig at busy kong mundo. Hindi naman sa pagmamayabang, pero magaganda at gwapo ang lahi namin. Plus points pa nga ang mga mata naming unang napapansin dahil medyo singkit ang mga ito kahit wala naman kaming lahing inchik. Puro din kami matatangkad sa pamilya. At sa kanila ko nakuha ang pang-model kong height na 5'7". Maliban sa mga katangiang yun, may isang bagay na palaging naghahatid ng kapahamakan sa akin kahit saan ako mapunta. Una kasing napapansin sa akin ang makurba kong katawan na bumagay sa aking height. At lalong napapansin yun kapag medyo fit ang aking suot. Madalas akong sumali noong high school at college sa mga pageants dahil na rin sa asset na mayroon ako. Ngunit hindi nagtagal ay mas ginusto ko na lamang maging introvert hanggang sa hindi ko na malayang unti-unti na akong nagiging workaholic. Sabay na tayong umuwi, Marie. Paanyaya ng pinaka-close kong office mate na si Len. Bahagya lamang akong napatingin sa hawak niyang bag tsaka lihim na napangiti. Alam ko kasing hindi pa man tumutungtong ang alas 5 ng hapon, ay nakaredy na ang mga gamit niya para umalis ng opisina. Kaya madalas tuloy siyang asarin sa palayaw na LIFO na ang ibig sabihin ay last in, first out. Siya na kasi tong palaging late kung dumating ng opisina, pero siya pa rin ang pinakamaagang umuwi sa aming lahat. Mauna ka na, Len. Mukhang kailangan ko na namang mag-overtime ngayong gabi eh. Kunot ang noon niya akong tinitikan. Na naman? Susmi naman, Marie. Pahinga-pahinga rin kung may time, girl. Maawa ka naman sa sarili mo. Next time. Sabi ko tsaka natawa na lamang sa aking kinauupuan. Hindi ko naman kasi pwedeng iwan ang mga to. At ako rin naman ang matatambakan bukas. Pinagmasdan ko ang tambak na papeles mula sa sales team. Kung hindi mga sales invoice at purchase orders, ay sandamakmak na resibo naman ang kailangan kong ayusin ngayong gabi para ma-forward na sa finance department bukas. Kung tutuusin, ay hindi naman kalakihan ang sahod ko sa kumpanyang to at mababa rin ang overtime pay. Sadyang ayoko lang talagang umuwi ng maaga sa apartment dahil wala rin naman akong ibang gagawin doon kung hindi mahiga, kumain at matulog. Isa lang naman kasi ang sagot sa tambak na files na binigay sa'yo ni Mrs. Smith. Anya tsaka napahalukip-kip sa aking harapan. O siya, mauna na ako ha? At may date pa kaming dalawa ni George mamayang gabi eh. Paalam niya. Hindi ko na namalaya ng oras dahil talaga namang nakafocus ako sa aking trabaho. Sinigurado ko kasing tama ang bawat detalyeng nakalagay sa report at kung may mali man akong hindi napansin ay madali lang gawa ng paraan dahil minimal lamang ang mga to. Kung hindi pa ako nakaramdam ng antok ay hindi ko mapapansing inabot na ako ng alas 10 ng gabi. Kaya naman pala hikab ako ng hikab. At pagod na ang mga mata kong isa-isahin ang mga numerong nasa screen. Nang matapos ko ang mga gawain, ay napagpasyan ko na ring mag-book ng grab ride pa uwi. Mamaya ko na isusunod ang pagkain at makamaunahan pa ako ng order ko sa apartment. Ito ang unang beses na muntik na akong abutin ng hating gabi sa opisina. Hiniling ko na lamang na sana ay hindi loko-loko ang driver at walang maging aberya sa booking ko. Good evening, miss. Makailang beses ko ring tinitigan ang plate number para siguraduhin tama ang kotseng nasa harapan ko bago ako sumampa sa loob. Muli naman akong binati ni Manong
Tsaka nito binanggit ang pangalan ko habang nakatingin sa screen ng kanyang cellphone. Marie Santiago, tama ba miss? Tumango ako sa kanya. Wala naman siyang ibang sinabi hanggang sa inumpisa na naming baybayin ang daan patungo sa tinitirhan kong apartment. Thank you kuya. Kung alam mo lang ang kabang naramdaman ko habang nagbubuk ng ride, mabuti na lang at safe akong nakauwi sa tulong mo. Keep the change na lang, okay? Pagpapasalamat ko sa kanya. Masaya kong inabot dito ang 300 pesos. Akala ko, matutuwa siya kung ibibigay ko sa kanyang sukli. Ngunit walang imik niya lamang yung binalik sa akin. Wag na miss, pastime ko lang naman ang pagmamaneho tuwing gabi. Saglit kong tinitigan ang mukha nito. Masasabi kong may itsura siya, kahit mukhang may edad na. At sa tansya ko ay mga 10 taon ang agwat naming dalawa. Matangos ang ilong nito. Moreno at mukhang well-maintained ang katawan kahit biceps lamang ang natanaw ko habang nakahawak to sa manibela kanina. Kinabukasan ay parehong senaryo pa rin ang nangyari sa buhay ko bilang isang workaholic na empleyado. Tambak na paperworks at kaliwat ka ng deadlines kaya napilitan na naman akong mag-extend ng oras. Napilitan na rin akong magpa-deliver ng pagkain dahil kumakalam na ang sikmura ko sa dami ng trabaho. Dahil malakas ang ulan sa labas, wala akong ibang choice kung hindi mag-book na naman ng ride pa uwi sa aking apartment. Hindi ko muna tinignan ang plate number ng sasakyan dahil magagawa ko rin naman yun habang hinihintay ang pagdating niya sa baba. Pasado 12:00 na ng gabi nang makalabas ako ng opisina. Malakas pa rin ang buhos ng ulan na sinasabayan pa ng nagwawalang hangin. Hindi ko tuloy na iwasang huwag mabasa dahil nakalimutan ko rin namang dalhin ang payong ko sa pag-aakalang buong araw na magiging maganda ang panahon. Susunduin po ba kayo ng boyfriend niyo, ma'am? Tanong ni Manong guard na nagtatangka yata akong pahirami ng payong. Umiling lamang ako sabay sagot na may hinihintay akong grab. Lihim akong napabuntong hininga at naloka sa maling akala ni Manong. Wala nga akong pinapansing mga manliligaw dahil malapit ko na yatang pakasalan ng trabaho ko. Boyfriend pa kaya? Hindi naman ako kasing inosente tulad ng inaakala nila. Sadyang matagal-tagal lang akong walang karanasan, lalo na rin mas pinili kong magtrabaho ng magtrabaho. Hoping na sana ay umaman ako sa pagiging workaholic ko. Ilang minuto ang lumipas, ay huminto na ang isang pamilyar na sasakyan sa aking harapan. Tama ang plate number na nakalagay sa booking, kaya dali-dali akong nagtungo sa loob. Hindi ko muna pinagtuunan ng pansin ang driver dahil mas nakafocus ako sa basa kong damit at gulo-gulo kong buhok. Medyo nilalamig na rin ako kaya napagpasyan kong hilingin ditong hinaan ng konti ang aircon. Mukhang napapadalas yata ang overtime mo, miss. Sumabay pa talaga ang lakas ng ulan. Anito at saka napailing. Hindi ka ba natatakot umuwi ng mag-isa sa gabi? Marami pa namang loko-loko sa daan ngayon. Huminto ang sasakyan nito nang maabutan kami ng stoplight, kaya wala akong nagawa kung hindi balingan siya ng tingin. Hindi ako nagkamali ng akala. Ang boses niya, ang number, maging sa plate number ng sasakyan, ay nakilala ko na agad kung sino ang driver ng Grab booking na nakuha ko. Medyo malakas kasi ang ulan ngayong gabi. What a coincidence. Ikaw na naman kuya. Sabi ko kahit ang totoo, ay namangha ako sa mga salitang sinabi niya sa akin kanina. Hindi ko siya kilala, pero pinaramdam nitong concern sa akin. Ngumiti lamang to ng matamis at sinabing, baka tadhana to miss, na ako ulit ang nasakyan mo. Pinagmasdan ko siya, tsaka mahinang natawa. Naku kuya, ang sabihin mo baka isa ka sa mga nagbabalak ng masama sa akin, kaya inaabangan mo ko.
Biro ko kahit alam kong imposible ang sinasabi ko. Hindi siya umimik, pero nahuli ko tong napangiti nang tumingin ako sa front mirror. Habang nagnanakaw ako ng tingin sa kanya, bigla niya akong nahuli. Para akong nakuryente ng mga oras na yun, hanggang sa napansin kong napangiti rin siya. Bago siya nagpatuloy sa pagmamaneho, ay nag-offer muna to sa akin ng jacket. Marahil napansin niyang medyo nilalamig ako. Tahimik lang kami sa biyahe nang mauna siyang magsalita. Butit hindi nagagalit ang boyfriend mo na late kang umuwi ng gabi. Napaigham ako kahit ang totoo ay may parte ng pagkatao kong naghihintay na kausapin niya ako kanina pa. I'm single, ikaw? Siguro may asawa ka na, no? Wala. Mukhang may asawa lang pero single at ready to mingle. Anito na may halong biro. Parang natuwa naman ako nang marinig ang sinabi niya. Hindi ko alam pero para bang nagkaroon kaming dalawa ng mabilis na koneksyon sa pangalawang pagkakataon na nag-cruise ang landas naming dalawa. Mas naging madaldal na si Manong driver. At habang nag-uusap kaming dalawa, ay nagkapalitan na rin kami ng pangalan. Siya si Brian. Maging address nito ay nalaman ko na rin. Hindi pala ganon kalayo ang condominium unit na tinutuluyan niya sa lugar ng aking trabaho, kaya mabilis niya akong napupuntahan. Nalaman ko rin na may regular na trabaho siya mula 8 a.m. to 5 p.m. Nakatira siya sa sarili niyang condo unit at pagmamayari niya ang kotseng sinasakyan ko ngayon. Spell, mayaman, at totoo ang sinabi nitong pastime lamang nga ang pagiging isang Grab driver niya. May mga asawa na ang iba niyang mga kapatid, pero siya, hinihintay pa raw niya ang tamang panahon at tamang babae para sa kanya kahit na nasa early 40s na siya. Halos 5 taon din siyang nagtrabaho sa ibang bansa noon habang naiwan ang ex-girlfriend niya sa Pilipinas. Bakit naman kayo naghiwalay? Curious na tanong ko sa kanya. Muntik na siyang mapakamot sa ulo. Pero hindi pa rin ito binitawan ang manibela. Naganap siya ng malapit eh. Mahirap daw na nasa long distance relationship kaming dalawa. Hindi yata na kontento sa video call. At naghanap yata ng magkakamot, sabi niya. Saglit akong natigilan sa sinabi nito. Complete package na nga yung boyfriend niya. Naghanap pa siya ng iba? May mga tao talagang hindi marunong makontento. Bahagya pa akong napailing-iling na halatang kinatuwa naman niya. Complete package ba ako sa paningin mo? Anya tsaka napangiti. Bahagya akong napalunok nang magtama ang mga mata naming dalawa sa salamin. Gustuin ko mang iwasan ang tanong niya pero kusa akong sumagot. Oo naman. Guwapo ka naman. May maayos ng trabaho. Gentleman. Masayang kausap at masasabi ko rin namang mapagkakatiwalaan ka rin. Saglit siyang natigilan. Kung ganun, pasok ba ako sa standard mo, miss? Natulala bigla ko sa tanong niya. Hindi ko alam kung saan nahantong ang usapan naming dalawa, pero ramdam kong may pinapahiwatig si Brian. Wala namang masama, hindi ba? Single ka at single din ako. Pwede naman nating subukan. At kapag hindi mo nagustuhan, kusa akong lalayo sa'yo. Biglang lumakas ang tibok ng puso ko sa aking kinauupuan. Hindi ko inaasahang mabilis si kuya. At ganong klaseng trial at error ang gusto niyang subukan namin. Alam kong busy kang tao, miss. Ayaw mong magsayang ng oras sa maling tao. Nasa punto naman ang sinabi niyang yun. Masyado akong busy para makipaglaro pa. At hindi na rin masama kung maka-experience ako ng ganitong bagay dahil nasa tamang edad na rin naman ako. Isang matamis na ngiti ang sagot ko sa kanya.
na naging hudyat para iparado niya ang sasakyan sa isang hindi mataong parte ng park. Huwag kang mag-alala. Tinted naman ang mga bintana. Hindi tayo makikita sa labas. Anya nang magawa nitong makalapit sa kinaroroonan ko. Biglang lumakas ang aking paghinga nang magawa kong mapagmasdan ng mabuti ang mukha niya. Pwede ba tayong magkaroon ng deal? Hindi ko ma-explain, pero mas lalo kong kinikilig sa tuwing nagsasalita si Brian. Kapag hindi mo nagustuhan ang gagawin ko sa'yo, iuwi kita sa apartment mo. Pero kapag nagustuhan mo, dadalhin kita sa condo unit ko. At doon, tuluyan ang natalo ko ng aking kahinaan. Naghalo ang excitement at kaba ko dahil ito ang unang beses na mararanasan kong pumatol sa isang lalaki na bago ko pa lamang nakikilala at sa loob pa ng kotseng minamaneho niya. Hindi siya nagsayang ng oras. Isang masuyong halik ang umalipin sa aking labi kasabay ng isang mapangahas na haplos pailalim sa nabasa kong office uniform. Halos mawala ko sa katinuan nang mahagilap niya ang lahat sa akin. Wala siyang pinalampas at aminado kung di ko yun makakalimutan. Maya-maya pa ay pinaupo niya ako sa kanyang kandungan at malugod ko namang tinanggap ang alok nito na humantong sa nakakabaliw naming sandali ni Manong driver. Kahit limitado ang kilos naming dalawa sa loob ng kotse, ay hindi naman yun naging hadlang upang mapunan namin ang uhaw na nararamdaman namin para sa isa't isa. Hanggang sa tuluyan kaming nahimasmasan sa namagitan sa amin. Umuwi na tayo. Pilyong ngiti niya ang tanong sa akin habang namumungay ang mga mata kong nakatitig sa kanya. Magpahinga ka muna ngayong araw. Ako nang magbabayad ng isang araw mong sahod plus overtime. Sabi niya habang pinagmamasdan akong tulala sa mga pagkaing nasa harapan ko. Bahagyang lumalim ang gitla sa noo ko pero sa huli ay napalitan din yun ng matamis na ngiti. Kasalanan mo talaga to, Brian. Kung hindi mo ako pinagod kagabi, baka maaga pa akong nagising at hindi ako absent ngayon. Natawa na lamang siya, tsaka puno ng lambing akong tinitikan. Huwag kang mag-alala. Hindi lang naman ikaw ang absent ngayong araw eh. Tanghali na rin ako nagising at tinatamad din akong mamasada ngayong gabi. Papasada ka? Tinitigan ako nito ng nakakaloko. Nakalimutan mo na bang Grab driver ang nobyo mo? Muntik na akong masamid sa kinakain kong beefsteak. Nobyo? Tumango siya. Pwede ba akong manligaw sa'yo? Sabihin na lang nating late, pero manliligaw pa rin ako. O gusto mo bang manligaw muna ako bago maging tayo? Hindi naman ako namimilit. Gusto ko lang talagang tawagin ang sarili kong boyfriend mo. Hindi naman halatang mahilig ka sa experiment, no? Gusto ko siyang batukan pero hindi ko ginawa. Baka naman mamaya, makahanap ka ng mas maganda at mas mabait na pasahero. Umayaw ka na. Ayoko namang umuwing luhaan. At baka mamaya, pakasalan ko na lang talagang trabaho ko dahil sa kagagawan mo. Babala ko sa kanya. Halos 5 buwan ding tumagal ang ligawan naming dalawa ni Brian bago naging opisyal ang aming relasyon. Sabihin mang mas nauna kaming nagpadala sa init ng damdamin, ngunit iyon naman ang nagsilbing daan para mas magkakilala kaming dalawa. Sa ngayon, ay promoted na ako bilang administrative supervisor sa kumpanyang pinapasukan ko, habang si Brian naman ay huminto na sa pagiging driver. Hindi na nito kailangan ng pastime bilang isang Grab driver dahil sa amin pa lang ay kulang na ang oras niya. Maging ako ay kailangan ko na rin huminto sa gabi-gabing overtime at stress dahil doktor na mismo ang nagsabing makakasama yun sa batang nasa sinapupunan ko. Sino nga bang mag-aakala
na makakahanap o mahanap ko pala sa Grab ang lalaking mapapangasawa ko. Sa kabila nun, dapat ay lamang pa rin ang pag-iingat sa lahat ng oras. Kaya kailangang kilalanin muna natin ng mabuti ang mga taong gusto nating maging parte ng ating buhay. Sadyang tadhana lang siguro ang may gustong mag-cruise ng landas naming dalawa ni Brian ng mga panahong yun. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. At salamat po sa nakinig ng aking kwento.